Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating kapahayagan mula sa magandang balita, Biblia. Ngayon ating pag-usapan o ating pag-aralan, bakit natin kailangan basahin at pag-aralan ang Biblia. Bago tayo magpatuloy, tayo magpasalamat sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo sapagkat nasa kanila ang kapuriang kadakilahan, kalawalat at kapangyarihan magpakailanman sa nawa't sa nawa. Mga kapatid, bakit nga ba? Bakit natin kailangan basahin at pag-aralan ang Biblia? Bago tayo magpatuloy mga kapatid, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo sa nawa't sa nawa. Amang Diyos, kayo po'y dumadalangin sa oras nito, nawa gabayan kami ng Banal na Espiritu Santo sa pamagitan ng pangalan ng Panginoong Kristo sapagkat nasa inyo lamang po Amang Diyos ang kapuriang kadakilahan. Pinupurihan ka namin, dinadakila ka namin sa pangalan lamang ng Panginoong Kristo. Amang Diyos, itinataas ka namin sa oras na ito sapagkat ikaw ang siya nagbibigay biyaya sa bawat isa. Amang Diyos, pagpalain nawa ang bawat isa ng pagkaing spiritual o physical man. At nawa, kapagat patawarin niyo po kami mga tao habang kami nabubuhay sa mundong to. Amang Diyos, idinadalan ko po ang bawat isa na nasan man naroon ng isang kaluluwa mula yung papawid, pandagat man o panlupa man. Bigyan nawa ng kaligtasan at ilayo nawa sa kapahamakan sa pamagitan lamang ng pangalan ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po Amang Diyos. Patubayan nawa kami ng Banal na Espiritu Santo sa pag-aaral na ito sa gabing ito. Sapagkat nasa inyo lamang po ang kapuriang kadakilahan, kalawalat at kapangyarihan magpakailanman sa nawa't sa nawa. Ang lahat ay aking hiningit dalangin sa inyo Ama sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo sa nawa't sa nawa. So mga kapatid, tayo na po ay magpatuloy sa ating gawain o sa ating kapahayagan mula sa magandang balita, Biblia. Ngayon ating pag-aralan ng ating pag-usapan, bakit natin kailangan basahin at pag-aralan ang Biblia. Dapat natin basahin ang Biblia sapagkat ito ay salita ng Diyos para sa atin. Sinasabi sa aklat ng Ikalawang Timoteo, ganito ang ating mababasa mga kapatid. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan, sa maling aral, at pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. So dito mga kapatid, sinasabi sa atin ng banal na salita o ng kasulatay, dapat nating gamitin sa pamumuhay natin mga kapatid. Dahil ito ang nagtutuwid sa atin, na ang Biblia ay hiningan ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos para sa ating lahat. Sa ating mga tao mga kapatid. Isipin na lang natin mga kapatid na nakarating sa panahon nating ito, itong Biblia, ito ang salita ng Diyos. Para anong dahilan ng Diyos? Para magkaroon ng kaligtasan ng bawat isa sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Saan natin makikilala ang Panginoong Kristo? Sa pamagitan ng banal na Biblia o ng banal na salita, mga kapatid. Tuloy, mga kapatid. Napakaraming mga katanungan ng mga taong nag-aaral ng filosofiya at maging ng mga ordinaryong tao ang binigyan ng kasagutan ng Diyos sa Biblia. Kagaya ng mga sumusunod na katanungan, ano ba ang kahulugan ng buhay? Ito'y ating mababasa sa 1:40. Ganito ang sinasabi mga kapatid. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Dito mga kapatid na pinapaalam sa atin ng Panginoong Kristo kung ano ba ang kahulugan ng buhay. Diba? Dito sa 1:40, ulitin natin mga kapatid. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw mga kapatid. Yan ang nais ng Ama na nasa langit. Na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya yan ang kahulugan ng buhay natin sa mundong ito, mga kapatid. So tuloy,
Ano pa ang kaisa sa mga katanungan? Saan ba ako nanggaling? Bilang tayong mga tao, saan ba tayo nanggaling, mga kapatid? Dito makikita natin sa libro ng Genesis, mga kapatid, 1:27, ganito ang sinasabi, mga kapatid. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae. Tandaan natin, mga kapatid, tayo ay nagmula sa Diyos. Tandaan natin yan, mga kapatid, tayo ay nilalang, tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Yan ang lagi natin tatandaan, mga kapatid. Kung ikaw ay nagtatanong saan ka nanggaling, o kung filosofiya, nanggaling ka sa nanay mo. Ang tanong, saan ba nanggaling ang isang tao? Tayo po ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Tayo ay nanggaling sa alabok at muli rin tayong babalik sa alabok. Pero itong alabok na ito ay hinulma ng Diyos para maging kalarawan niya at binigyan ng buhay na nagmumula sa kanyang kapangyarihan. Yan ang tandaan natin, mga kapatid. So tuloy, ano pang ibang mga katanungan? Meron bang buhay pagkatapos ng kamatayan? Ito'y ating makikita sa unang Korinto 6:14. Ganito ang sinasabi. Muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesus at tayo may muling bubuhayin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Yan ang tatandaan natin, mga kapatid. Meron bang buhay pagkatapos ng kamatayan? Meron. Tandaan natin, mga kapatid, meron. Doon sa sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, unang Korinto 6:14, ulitin natin, mga kapatid. Muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesus at tayo may muling bubuhayin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Yan ang layo ng Diyos, mga kapatid, sa ating mga tao. Na muli tayong buhayin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, mga kapatid. Kung isa ka sa mananalig sa Panginoong Kristo, mga kapatid. So tuloy, ano pa bang ibang mga katanungan? Ano ba ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan? Ito ang magandang tanong rito. Ano ba ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan, mga kapatid? Ating makikita sa Hebreo 9:27. Ganito sinasabi ni Apostol Pablo. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Yan ang lagi natin tatandaan, mga kapatid. Itinakda sa tao ang minsan lamang mamatay at ang pagkatapos ay paghuhukom. Huhukumin tayo ng Diyos, mga kapatid, ayon sa ating ginawa. Yan ang lagi natin tatandaan, mga kapatid. Kaya habang nabubuhay tayo sa mundong ito, ibigay natin ang nais ng Ama na nasa langit. Sundin natin ang kalooban ng Ama na nasa langit sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Yan ang lagi natin tatandaan, mga kapatid. So tuloy, ano pa bang mga katanungan? Paano ako makapupunta sa langit? Paano nga ba tayo makakapunta sa langit? 1:14-6, lagi kong sinasabi sa inyo to, mga kapatid. 1:14-6, ganito ang sinasabi ng Panginoong Kristo. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Glory to God in Jesus' name. Diba? Kung paano tayo makakapunta sa langit, 1:14-6, ang Panginoong Kristo lamang ang daan. Siya ang katotohanan. Siya ang buhay. Siya, sa pamagitan niya tayo makalalapit sa Ama. Yun ang lagi natin tatandaan, mga kapatid. Kung gusto natin makarating sa langit o makapasok sa langit at makaharap sa Ama, anong sinasabi sa 1:14-6? Ganito ang sinasabi, mga kapatid, ng Panginoong Kristo. Ulitin natin, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Isipin niyo yung, mga kapatid. Sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, siya ang daan. Sa pamamagitan niya, binibigyan tayo ng katotohanan ng banal na Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, bibigyan tayo ng Ama
ng Ama na nasa langit ang buhay na walang hanggan. At sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, makalalapit at haharap tayo sa Ama na nasa langit. Yan ang tatandaan natin, mga kapatid. So tuloy, ano pa bang mga katanungan na dapat nating malaman, mga kapatid? Bakit puno ang mundo ng kasamaan? Ang tanong rito, bakit puno ang mundo ng kasamaan? Bakit nga ba? Makikita natin ang kasagutan, mga kapatid. Pahayag 12:9. Ganito sinasabi, mga kapatid. Itinapon ang dambuhalang dragon, ang matandang ahas na ang pangalay Diablo o Satanas, na dumaya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampon. Kaya naman pala, mga kapatid, kaya pala ang mundo natin ay puno ng kasamaan. Bakit? Dahil kay Satanas. Anong sabi sa Pahayag 12:9? Ulitin natin, mga kapatid. Itinapon ng dambuhalang dragon, ang matandang ahas na ang pangalay Diablo o Satanas, na dumaya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampon. Isipin nyo yun, mga kapatid. Kaya may dahilan ng Diyos. Tandaan natin, mga kapatid, merong dahilan ang Diyos na makapangyarihang Ama na nasa langit kung bakit dito sa mundong ito, dito sa lupa, itinapon si Satanas. Bakit? May dahilan ng Diyos, mga kapatid. Kasi nga, nung panahon na nagkasala yung unang tao, si Adan at si Eva, mga kapatid. Di ba nga, nung panahon na sila hindi pa sila nagkakasala, di ba? Naroon sila sa hardin. Nandun sila sa piling ng makapangyarihang Diyos. Di ba? So, nung panahon nagkasala sila, ibinalik sila kung saan sila nagmula. Saan ba sila nagmula? Saan ba tayo nagmula? Sa lupa. So, ngayon, dito inilagay yung unang tao, si Adan at si Eva, na kung saan ay makasalanan na rin sa paningin ng Diyos. Ganon din naman ang mga anghel na nagkasala sa paningin ng Diyos at si Satanas. Bagamat magkaiba ang uri, mga kapatid, natin, magkaiba ang uri natin sa mga anghel. Yung mga demonyo at ang si Satanas ay hindi natin nakikita yan, mga kapatid. Yan ay ang espiritu, masamang espiritu, at tayo naman ay may laman at espiritong buhay at kaluluwa, na kung saan tayo mismo, mga kapatid, tayo mismo ang siyang sumusunod sa panlilinlang ni Satanas sa ating mga tao. Tandaan natin yan. Kaya nga binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makalapit muli sa Kanya sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Tandaan natin, ang tanong, bakit puno ang mundo ng kasamaan? Kasi nga naririto ang mga nilalang na hindi nakikita ng normal na mga mata. Tandaan natin yan, mga kapatid. So tuloy natin, mga kapatid. Bakit ako nahihirapang gumawa ng mabuti? Bakit nga ba? Bakit nga ba ang isang tao ay nahihirapang gumawa ng mabuti? Basahin natin, mga kapatid. Unang 1:3-8, ganito ang sinasabi ni Apostol Juan. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang Diablo, at naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Glory to God. In Jesus name, mga kapatid. Yan ang dahilan, mga kapatid. Kung minsan tayong mga tao ay nahihirapang gumawa ng mabuti dahil nagpapaninlang nga tayo sa Diablo o sa kampon ng Satanas, mga kapatid, sa mga demonyo. Tandaan natin yan, mga kapatid. Isipin nyo, mga kapatid, ang gawain ng Satanas o ng mga Diablo o ng mga demonyo ay linlangin ang isang kaluluwa. Di ba? Linlangin ang isang kaluluwa. Yan ang nais ng ni Satanas sa ating mga tao. Kung ang Diyos ay ang nais niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Panginoong Kristo,
Yun ang hinahadlangan ng dyablo sa ating mga tao. Kung bakit nahihirapan tayo gumawa ng mabuti. Ano ba yung mabuti? Mabuti na ikaw ay sumunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Yan ang nais ng Ama. Pero bakit tayo nahihirapan? Kasi mas pinapanigan natin yung masamang espiritu. Yung umuudyok sa atin, mga kapatid. Yan ang problema sa tao, mga kapatid. Kaya nahihirapang gumawa ng mabuti ang isang kaluluwa. Ano ba ang mabuti? Kasi sabi ko lang kanina, di ba? Ang mabuti ay sumunod ka sa kalooban ng Ama na nasa langit. Ano ba yung kalooban ng Ama na nasa langit? Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kalooban ng Ama na nasa langit ay sumampalataya tayo. Kaya nga ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Diba? Ang linaw na sinasabi, mga kapatid, sa 1:3:8, diba? Ang sabi rito, mga kapatid, diba? At naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Yan ang layunin ng Ama na nasa langit sa ating mga tao. Kaya naparito ang anak ng Diyos para wasakin ang mga gawa ng dyablo. Tandaan natin yan, mga kapatid. Kaya nga, tayong mga tao nahihirapang gumawa ng mabuti kasi nga nagpapatuloy sa pagkakasala, sa pagpapaninlang kay Satanas o sa mga dyablo o sa mga demonyo, sa kampon ni Satanas, ang mga demonyo. Yan ang problema sa tao, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, bukod sa pagbibigay ng kasagutan sa mga maraming katanungang ito, nagbibigay rin ng Biblia ng mga payo sa buhay kagaya ng ano ba ang mga kagaya ng payo patungkol sa buhay? Unang tanong, ano ang dapat kong hanapin sa aking magiging asawa? Ito naman patungkol sa pag-aasawa. Basahin natin ng Efeso 5:22. Ganito sinasabi, mga kapatid. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Yan ang dapat mong hanapin, mga kapatid. Na meron takot sa Diyos, na sumusunod sa Panginoon Kristo, at nagpapasakop sa iyo bilang isang asawang lalaki. Tandaan natin yan, mga kapatid. Ikalawang tanong, papaano magtatagumpay ang aming buhay mag-asawa? Paano nga ba, mga kapatid? Paano magtatagumpay ang isang pamumuhay ng isang mag-asawa? Unang Pedro 3:7, ganito sinasabi ni Apostol Pedro, mga kapatid. Kayo namang mga lalaki, pakitunguhan ninyong mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mahina at tulad ninyo'y may karapatan din sa buhay na walang hanggan. Kaloob sa inyo ng Diyos, sa gayon walang magiging sagabal sa inyong panalangin. Yan, mga kapatid. Pinaparting sa atin ni Apostol Pablo, mga kapatid, para maging maayos, mga kapatid, ang pamumuhay ng isang mag-asawa. Unang-una, may takot sa Diyos, kumikilala kay Kristo, parehas Kristiyano. Tandaan natin yan, mga kapatid. At parehas sila nagkakaunawaan. Maganda ang pakikitungo sa isa't isa. Yan ang magtatagumpay sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. So ano pa? Ika-4 na tanong, paano ako magiging isang mabuting kaibigan? Paano nga ba tayo magiging isang mabuting kaibigan, mga kapatid? Basahin natin, mga kapatid. Mga Awit 24:26, ganito ang sinasabi, mga kapatid. Ang tapat na kasagutan ay tanda ng mabuting pagkakaibigan. Sipin niyo, mga kapatid, maging tapat ka sa iyong kaibigan. Huwag kang mapanglinlang sa iyong kapwa. O bilang isang may kaibigan ka, huwag mong madalas na sabaga, yung tapat ay yung mabuting pagkakaibigan ay maging tapat sa isa't isa bilang magkaibigan. Yan para maging mabuting kang kaibigan, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, ika-5 katanungan. Paano ako magiging mabuting magulang? Ikaw,
sa nanonood sa bidyong ito, ikaw, paano ka magiging mabuting magulang? Ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ganito sinasabi sa ikalawang Korinto 12:14, ganito sinasabi, mga kapatid. Ang mga magulang ang dapat mag-impok para sa mga anak at hindi ang mga anak para sa mga magulang. Glory to God, mga kapatid. Ibig sabihin lamang ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa mga taga-Korinto at sa ating mga tao, ibigay mo ang isang obligasyon na karapat-dapat sa iyong anak. Anak mo yan eh. Sabaga, ikaw ang magulang niyan, ikaw ang tatay niyan, ikaw ang nanay niyan. Yung obligasyon mo para sa kanya ay ibigay mo dahil obligasyon mo yung bilang magulang. So ngayon, halimbawa lang naman, nagkahiwalay kayo mag-asawa, naging broken family. So ngayon, yung bata lumaki sa partido ng nanay. Okay, partido ng nanay o ng tatay, sabihin natin na ganon. So kahit na magkahiwalay kayo, kahit hindi nyo kapiling ang mga anak nyo, yung obligasyon nyo para sa yung anak ay ibigay nyo pa rin. Ibigay nyo pa rin yan, mga kapatid. Kung ang Diyos ay may batas, ganun din naman ang tao, di ba? Ang tao rin may batas na ibigay mo ang obligasyon mo para sa yung anak. Huwag mong talikuran. At dyan makikita ang pagiging mabuting magulang mo. Kahit na magkahiwalay kayo ng mag-asawa. Kahit meron ka ng asawa nagkaasawa na yung asawa mo, nag-asawa na rin yung asawa mo lalaki, pero yung obligasyon nyo para sa mga anak nyo o sa anak nyo, ipakita nyo na nandoon. Kahit sa pinansyal na lang. Mas maganda, samahan nyo ang pagmamahal. Kahit na hiwalay na kayo. Pero wag nyo tatalikuran, naghiwalay kayo, pati mga anak nyo, iniwan nyo, di wow. Diba? Kasi, mga kapatid, naranasan ko kasi yan eh. Sa buhay ko, naranasan ko na, sabi ko nga, wala akong kinalikihang ina, wala akong kinalikihang ama. Pero nasa partido ako ng ama ko dito sa lupa. Sabaga, naranasan ko yung manghingi ka, sasabihin sa'yo, wala. Naranasan ko yung mga pinsan ko, meron, ako wala. Diba? Kasi nga, nandun ang magulang nila, pero ako, wala. Kasi nga, magkahiwalay, at sabaga, siguro, yun ang kapalaran ko. Wala na akong magagawa. Pero glory to God, at papasalamat ako sa nagpalaki sa akin. Kahit na maagas ang binawian ng aking lola, pero andun pa rin yung gabay ng aking mga tsuhin-tsahin na talagang hindi ako napunta sa maling gawain o sa maling hindi magandang pamumuhay. Glory to God. Yung pa rin talaga ang pinagpapasalamat ko sa taas, na kahit na lumaki ako na walang ama't ina, nandun pa rin yung maayos ng pagpapalaki sa akin ng mga taong nakasalumuha ko sa partido ng aking ama at sa aking ina. Wala ko talagang kakilala, pero sa aking ama nandoon. So, sabaga, nangyari man sa buhay ko, pero hindi ko pinaranas sa mga, sabi ko, mga kapatid, hindi ako banal, hindi ako perfectong, nakakapagpahayag ako ng salita ng Diyos, pero pinipilit ko na maging maayos ang aking pamumuhay sa mundong ito, mga kapatid. At ito ako ngayon, mga kapatid, na nakaharap sa inyong harapan at nakakapagpahayag. Pero yung obligasyon ko, naging maguluman ang buhay ko noon, pero yung obligasyon ko sa mga anak ko, never kong tinalikuran. Bakit? Kasi nga nababasa sa banal na salita na dapat ang magulang ang mag-impok para sa mga anak, hindi yung anak para sa mga magulang. Yan ang lagi natin tatandaan, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy ang pagtatanong, paano ako magbabago? Paano nga ba tayo makakapagbago, mga kapatid? Marcos 8:34, ganito sinasabi ng Panginoon Kristo, mga kapatid. Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin.
Glory to God, mga kapatid. Kung gusto mong magbago, mga kapatid, kung gusto natin magbago, talikuran natin ang paggawa ng kasalanan. Okay? At pasanin ang krus ng Panginoon Kristo. Ano ba yung krus ng Panginoon Kristo? Yun ang mga utos o aral ng Panginoon Kristo at sumunod tayo sa Kanya. Oras na binasa mo ang Biblia, dito mo matutunghayan, mga kapatid, kung ano-ano ang mga batas ng Panginoon Kristo sa New Testament. Tandaan natin yan, mga kapatid. Kung gusto mo magbago, mga kapatid, tanggapin mo si Kristo sa buhay mo. Talikuran mo ang iyong mga gawang pagkakasala. Yan ang dapat nating gawin, mga kapatid, kung gusto natin magbago sa buhay na ito, mga kapatid. So tuloy, ano pa ang katanungan? Ano ba ang mahalaga sa buhay? Ano nga ba ang mahalaga sa buhay, mga kapatid? Ano ang mahalaga sa buhay? Basahin natin Mateo 6:25. Ganito sinasabi ng Panginoon Kristo, mga kapatid. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyong upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan inyong katawan. Hindi ba't ang buhay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit? So dito matalinghaga ito, mga kapatid, no? Matalinghaga yung sinasabi ng Panginoon Kristo rito sa Mateo 6:25. Balikan natin, mga kapatid. Balikan natin. Ang sabi rito ng Panginoon Kristo, mga kapatid, hindi ba't ang buhay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit? So dito pinapaalam sa ating mga tao, mga kapatid, mas mahalaga ang buhay na walang hanggan kaysa sa pagkakasala. Tandaan natin, huwag natin gawing literal, mga kapatid. Spiritual ang pinapatungkol dito ng Panginoong Kristo, mga kapatid. Ang sabi rito ng Panginoong Kristo, mga kapatid, hindi ba't ang buhay higit na mahalaga? Ibig sabihin, mas mahalaga ang buhay spiritual kaysa ang panay na pagkain ng pagkakasala. At ang katawan kaysa sa pananamit. Mas mahalaga ang ating katawang spiritual kaysa sa kayamanan. Mas maigi na, mga kapatid, mas maigi na mag-impok tayo ng kayamanan doon sa langit kaysa dito sa lupa. Yan ang kahalagaan ng nais ng Panginoon Kristo sa atin. Dahil yun ang kalooban ng Ama na nasa langit, mga kapatid. So ano ba ang mahalaga sa buhay? Ang mahalaga sa buhay, mga kapatid, talikuran mo ang paggawa ng pagkakasala. Okay? Pahalagahan mo ang buhay spiritual mo na nakapaloob sa iyong katawan, mga kapatid. At pag-ingatan mo ang templo ng Diyos, itong katawan na ito ang templo ng Diyos. Pag-ingatan mo ito, mga kapatid. Huwag mong pagtuunan yung kayamanan dito sa lupa gamit itong katawang ito, kundi pagtuunan mo yung kayamanan mo doon sa langit gamit ang templong katawang ito ng Diyos, mga kapatid. Tandaan natin yan, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Ano pa ang katanungan? Paano ako gagawa ng desisyon na hindi ko pagsisisihan sa bandang huli? Paano nga pa tayo makakapaggawa ng isang desisyon na walang pagsisisi sa bandang huli, mga kapatid? Paano nga ba? Basahin natin ng Mateo 5:10. Ganito ang sinasabi, mga kapatid, ng Panginoon Kristo. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian. Glory to God. Glory to God. In Jesus' name we pray. Glory to God, mga kapatid, no? Kung ang desisyon mo ay pagsunod sa kalooban ng Ama na nasa langit, sa pamagitan ng Panginoon Kristo at gabay ng banal na Espiritu Santo, hindi mo pagsisisihan yun eh. Bakit? Ano sinasabi ron, mga kapatid? Ano sinasabi ng Panginoon Kristo? Ulitin natin, mga kapatid. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian. Yan ang nais ng Ama na nasa langit, mga kapatid. Kung gagawa ka ng desisyon, yung karapat-dapat na desisyon na gawin mo na wala kang pagsisisi, yun ay ang pagsunod sa kalooban ng Ama na nasa langit.
Yan ang tatandaan natin, mga kapatid. So ano pa? Paano ko mabibigyan ng kasiyahan ng Diyos? Paano nga ba? Di ba? Paano nga ba natin mabibigyan ang kasiyahan ang Diyos bilang isang nilalang na kaluluwa sa mundong ito, mga kapatid? Ito'y makikita natin sa unang Tesalonica 2:4. Ganito ang sinasabi, mga kapatid. Sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga Tesalonica, mga kapatid, minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang mabuting balita. Kaya nangangaral kami upang bigyan ng kasiyahan o bigyang kasiyahan, hindi ang tao, kundi ang Diyos na nakasisiyasat ng ating puso. Yan ang dapat nating gawin, mga kapatid. Paano ko mabibigyan ng kasiyahan ng Diyos? Anong sinasabi ni Apostol Pablo? Ulitin natin, mga kapatid. Minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang mabuting balita. Kaya nangangaral kami upang bigyang kasiyahan, hindi ang tao, kundi ang Diyos na nakakasiyasat o nakasisiyasat ng ating puso. Yan ang nakakalugod sa Diyos, mga kapatid. Ang iyong lingkod, nagbibigay ako ng oras sa aking pagpapahayag gamit ang channel na ito, gamit ang YouTube channel na ito. Hindi sa tao ko hindi sa tao ko pinapasaya ang sarili ko, kundi ginagamit ko ang channel ito para makapagpahayag ng salita ng Diyos para sa maging ikasisiyan ng Diyos Ama na nasa langit, mga kapatid. Dahil ang nais ng Ama na nasa langit, gamit ang YouTube channel ito, kung sino man yung taong naghahanap ng katotohanan, dito niya makikita. Dito niya makikita yung katotohanan na matagal niya nang hinahanap. Ano ba yung katotohanan? Di ba? Ang katotohanan na ang Panginoong Kristo ang buhay. Ang katotohanan, di ba? Siya lamang ang tanging daan para makapasok tayo sa kaharian ng langit at makalapit at makaharap sa Ama na nasa langit. Yan ang lagi natin tatandaan, mga kapatid. Kung gusto mong magkaroon, kung gusto mong mabigyan ng kasiyahan ang Ama na nasa langit, sabi ko nga, di ba, lagi kong hinihikayat na try mong i-share ang salita ng Diyos sa iyong YouTube channel o sa Facebook o sa Instagram o sa Twitter o sa anumang platform ng social media. Huwag kang mahiya. Isang araw, isang bersikulo, glory to God. Kasi yun ang nagiging ikasisiya ng Ama na nasa langit. Yan ang nais ng Ama sa ating mga tao, mga kapatid. So tuloy, ano pa mga katanungan? Paano ko makakamit ang kapatawaran? Paano nga ba natin makakamit ang kapatawaran, mga kapatid? Mga awit, 51:1-2, ganito ang sinasabi, mga kapatid. Ako'y kawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. So, ibig sabihin dito sa mga awit 51:1-2, mga kapatid, ilapit natin sa Ama na makapangyarihan sa lahat. Yung paghingi natin ng kapatawaran, idalangin, idasal. Sabihin mo ang nais mong sabihin sa Ama na nasa langit, na lahat ng pagkakasala mo, linisin niya. Sa pamagitan nino? Sa pamagitan ng Panginoong Kristo, mga kapatid. Tandaan natin yan. Kung gusto natin makamit ang kapatawaran ng Ama na nasa langit, magbalik loob tayo sa pamagitan ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu. Tanggapin natin si Kristo sa buhay natin bilang tagapagligtas, bilang pinakapanganay sa lahat, bilang anak ng Diyos at Diyos sa buhay natin. Dahil yun ang kalooban ng Ama na nasa langit. So tuloy, ano pa mga katanungan? Paano ko matatagumpayan ang mga pagsubok? Paano nga ba, mga kapatid? Paano nga ba natin
mapagtatagumpayan ang mga pagsubok sa buhay natin. Ang sinasabi ni Apostol Santiago 1:2-3, ganito sinasabi mga kapatid. Kapitulo 1, versikulo 2 hanggang 3, ganito sinasabi ni Apostol Santiago mga kapatid. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. Glory to God, mga kapatid. Maging matatag tayo, mga kapatid. Tandaan natin yan, mga kapatid. Ang lahat ng tao sa mundong ito, wala pang hindi naranas ng mga unang tao sa mga problema. Lahat naranasan ng bawat tao sa mundong ito na nabubuhay. Tandaan natin yan, mga kapatid. Kaya kung papaano natin mapagtatagumpayan ang mga pagsubok, ano uli sinasabi ni Apostol Santiago, mga kapatid? 1, versikulo 2-3, ganito sinasabi ni Apostol Santiago. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. Tandaan natin yan, mga kapatid. Mas magalak pa tayo, mga kapatid. Kasi kung meron kang paniniwala kay Kristo, meron kang Diyos Ama na nasa langit, meron kang banal na Espiritu Santo, anumang problema yan na dumating sa buhay mo, idalangin mo, at yun ang magiging mas pagpapatibay sa pananampalataya mo, mga kapatid. Hindi tayo iiwanan ng Ama na nasa langit dahil nasa atin ang Panginoong Kristo at ang banal na Espiritu Santo. Anumang problema, anumang pagsubok na dumating sa atin, mga kapatid, tandaan natin yan. So tuloy, mga kapatid, tuloy. Paano ko malilimutan ang pangit na pangyayari sa aking buhay? Paano nga ba natin malilimutan ang isang pangit na pangyayari sa ating buhay? Ang ating mga nakaraang hindi maganda, ang ating mga nakaraang pangit na pagkakasala. Ito yung ating makikita sa unang Korinto 15:34. Gito sinasabi, mga kapatid, ni Apostol Pablo. Magpakatino kayo at talikdan ang pagkakasala. Ibig sabihin, mga kapatid, kung gusto natin kalimutan ang mga pangit na pagkakasala na nangyari sa ating buhay, magpakatino tayo. Yan ang pinasabi ni Apostol Pablo. Magpakatino kayo at talikdan ang pagkakasala. At magbagong buhay tayo, mga kapatid. Kaya nga gusto mo magpakatino dahil magbabagong buhay ka eh. Kalilibutan mo na ang mga pangit na pangyayari na nagdaan sa iyong buhay, mga kapatid. Tandaan natin yan. So tuloy natin, mga kapatid. Dapat natin basahin at pag-aralan ng Biblia dahil ito'y lubos na mapagkakatiwalaan at walang pagkakamali. Nakakalungkot isipin, mga kapatid, sa panahon natin, may mga ibang relihiyon na sinasabi nila ang Biblia ay puno ng pagkakamali, puno ng kontradiksyon. Ang nakakalungkot kasi wala sa kanila ang banal na Espiritu Santo na para mas maunawaan nila ang patungkol sa Biblia. Yan ang katotohanan. So tuloy, mga kapatid, tuloy tayo. Malaki ang kaibahan ng Biblia sa ibang mga banal na aklat na hindi naman nagtuturo ng katotohanan, ngunit taga-anyaya na sila ay pagtiwalaan. Diba? Totoo naman, mga kapatid. May mga naglabasan, diba? Mormons, Quran, iba't ibang libro pa na sinasabi nila mga banal na aklat. Pero di naman nagtuturo ng katotohanan. Bakit? Kasi nga taliwas doon sa sinasabi sa Biblia na ang Panginoong Kristo ay anak ng Diyos, ang Panginoong Kristo ay nagkatawang tao, ang Panginoong Kristo ay namatay sa krus, ang Panginoong Kristo ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Tandaan natin yan, mga kapatid. Namatay at inilibing, pagkatapos ng ikatlong araw ay muling nabuhay. Diba? So tuloy, mga kapatid, yan ang pagkakaiba ng Biblia sa mga ibang nagsasabing banal na aklat. Kuno. Okay?
Wala. Sabaga mga kapatid, no? Kung ang layon ng isang librong sinasabing banal na aklat, taliwas doon sa nakapaloob sa Biblia, isipin nyo na lang kung saang aral yun na meron saan nanggaling. Diba? Isipin nyo na lang. Kayo na humusga. So tuloy mga kapatid, tuloy natin. Sa halip, inanyayahan tayo ng Biblia na subuking ito sa pamagitan ng pagsusuri sa daan-daang detalyadong mga hula rito. Sa pamagitan ng pagsusuri sa mga nangyari sa kasaysayan at sa pamagitan ng pagsusuri sa mga katotohanan sa siyensya na pinatutunayan dito. Totoo naman mga kapatid. Ang mga nagsasabing ang Biblia ay may mga kamalian ay tinatakpan na ang kanilang mga tenga sa katotohanan. Yan ang katotohanan mga kapatid. Yung ibang relihiyon na nagsasabi ang Biblia raw ay puno ng kamalian, sila yung tinatakpan ng kanilang tenga para marinig ang katotohanan. Ayaw nilang marinig ang katotohanan. Ayaw nilang mabasa ang Biblia. Ayaw nilang tanggapin ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi nga, ang kanilang mga tenga ay kusa nilang tinatakpan ng katotohanan. Tuloy mga kapatid. Tuloy natin. Minsan nagtanong ang Panginoong Sus. Ito'y makikita sa Mateo 9:5. Ganito sinasabi mga kapatid. Alin ba ang mas madali? Ang sabihin pinatatawad na ang mga kasalanan mo? O sabihin tumindig ka at lumakad? Isipin nyo mga kapatid Isipin nyo. Ang sinasabi ng Panginoong Kristo mga kapatid, basahin natin uli mga kapatid. Alin ba ang mas madali? Ang sabihin pinatatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihin tumindig ka at lumakad? Isipin nyo mga kapatid, bigyan natin magandang pagpapaliwanag rito mga kapatid. Ang sabi rito ng Panginoong Kristo, alin ba ang mas madali? Ang sabihing pinatatawad na ang mga kasalanan mo? Ang Diyos ay madaling magpatawad sa mga tao mga kapatid. Tandaan natin yan Tandaan natin. Ang Diyos ay madaling magpatawad sa mga tao sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Tumalikod ka sa iyong mga kasalanan, talikdan mo ang pagkakasala, iwasan mo ang paggawa ng kasamaan, at magbalik loob ka sa kalooban ng Ama sa pamagitan ng Panginoong Kristo at kasapag-gabay ng Banal na Espiritu Santo, patatawarin ka ng Ama. Ang problema ganito, ang tao mismo ang nahihirapang lumapit sa Ama. Diba? Yun ang katotohanan Diba? Ang tao mismo ang nahihirapang tumanggap kay Kristo. Ang tao mismo ang nahihirapang lumapit sa Diyos. Yan ang katotohanan mga kapatid. Dito sinasabi sa Panginoong Kristo o sabihin tumindig ka at lumakad. Ang tao nahihirapan pa natanggapin ang Diyos sa kanilang buhay o sa ating buhay. Yan ang tao mga kapatid. Ang Diyos madaling magpatawad Ang pinapaalam rito ng Panginoong Kristo, ang Diyos ay madaling magpatawad. Pero ang tao nahihirapang tumayo at lumakad sa Diyos. Yan ang katotohanan mga kapatid. So tuloy mga kapatid, tuloy natin. Pagkatapos ay kanyang pinatunayan na mayroong siyang kakayahang magpatawad. Ito'y patungkol sa Mateo 9:5 mga kapatid. Ibig sabihin lang, pinapaalam lang ng Panginoong Kristo na mayroong siyang kakayahan pagkatapos niyang pagilingin ang isang paralitiko sa pangyayari doon sa Mateo 9:5 mga kapatid. Pinapakita niya lang sa mga Hudyo nung panahon na yon. So tuloy, pagkatapos ay kanyang pinatunayan na mayroong siyang kakayahang magpatawad ng kasalanan. Isang bagay na hindi nakikita ng ating mga mata sa pamagitan ng pagpapagaling ng isang paralitiko. Isang bagay na nakikita ng mga taong nakapalibot sa kanya. Gaya nito, binigyan niya tayo ng katiyakan na ang salita ng Diyos ay totoo sa pamagitan ng mga espiritual na katotohanan na hindi kayang ipaliwanag ng pandama.
at sa pagpapatunay ng Diyos sa kanyang sarili sa pamagitan ng mga bagay na ating pagsusuri sa kasaysayan, siyensya at sa ating budhi. Totoo naman mga kapatid. Kapag binasa mo ang Biblia mga kapatid, nagpapatunay lang mga kapatid pagdating sa mundo ng espiritual, sa mundong espiritual o sa mundo ng espiritual mga kapatid. Sa Biblia mo lang makikita at malalaman na ang nais ng Diyos na ipakilala niya ang kanyang sarili sa ating mga tao sa pamagitan ng Biblia. Yan ang katotohanan mga kapatid. Bakit? Kasi kumpleto rekado na ang Biblia mga kapatid. Nandun na ang kasaysayan, nandun na ang siyensya, nandun na ang espiritual na mundo, nandun na ang magpapakatino sa'yo, magpapatotoo sa'yo, pero ang tao mismo hindi tumatanggap sa Biblia eh. Ang tao mismo ang umiiwas magbasa ng Biblia. Yan ang katotohanan mga kapatid. Tandaan natin yan. So tuloy mga kapatid, dapat nating basahin at pag-aralan ng Biblia sapagkat hindi nagbabago ang Diyos. Totoo naman. Tandaan natin mga kapatid kung ang pangako ng Diyos sa ating mga tao ay buhay na walang hanggan, hindi magbabago yung kahit kailan, kahit maparam na ang mundong ito. Ang kanyang salita, ang kanyang banal na salita ay mananatiling salita. Tandaan natin yan. Hindi magbabago yun mga kapatid. Anong sabi ng Panginoong Kristo, di ba? Anong sinabi ng Panginoong Kristo? Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Hindi magbabago yun mga kapatid. Hindi magbabago yung sinabi ng Panginoong Kristo. Sa bahay ng kanyang Ama ay maraming silid. Di ba? At paroroon ako para ipaghanda ko kayo. Hindi magbabago yun mga kapatid. Yan ang katotohanan na dapat natin tanggapin sa buhay natin. Na kung pag-aaralan mo ang Biblia, hindi magbabago ang nakasulat dyan. Tandaan natin. Yan ang lagi nating iisipin mga kapatid. So tuloy, at dahil hindi rin nagbabago ang makasalanang katayuan ng kasangkatauhan sa harapan ng Diyos, ito ang malaga para sa atin. Diba? Ang mga tao mga kapatid, ang mga tao, hindi rin naman nagbabago sa paggawa ng pagkakasala eh. Patuloy rin naman na nakagawa ng kasalanan ng mga tao eh. Pero dahil nga ibinigay sa atin ang banal na salita o ang Biblia para gamitin natin sa pagbabago sa ating buhay. Yan ang nais ng Ama na nasa langit mga kapatid. Para gamitin natin sa ating pagbabago. Kasi nga, ang mundong ito ay puno ng kasalanan. Hindi nagbabago, lumalawak pa ng gusto. So tuloy, samantala ang teknolohiya ay nagbabago, ang mga pagnanasa at katangian ng tao ay hindi nagbabago. Totoo naman, di ba? So tuloy mga kapatid, makikita mo na habang binabasa mo ang bawat pahina ng Biblia, malalaman mo na walang nagbabago sa ilalim ng araw. Totoo naman. 'Di ba? Nagbabago ba ang ikot ng araw? Nagbabago ba ang paglabas ng buwan? Nagbabago ba ang paglabas ng mga bituin? Nag-iiba ba ang disenyo ng araw at ng buwan? Humihinto ba ang ikot ng mundo? Yan ang katotohanan mga kapatid. Na kung pangahawakan mo ang Biblia sa buhay mo, doon mo makikita si Kristo. Doon mo makikita ang banal na Espiritu. Doon mo makikita ang Diyos Ama na nasa langit. Isipin nyo pansinin nyo mga kapatid. Pansinin nyo na lang. Diba? Oras na binasa mo ang gospel ni Mateo o kahit sino sa kanila, Mateo, Marcos, Luke o John, at sabihin natin basahin mo ang kabuuan o ilan doon sa mga nakatala doon sa Biblia. Habang binabasa mo, nagkakaroon ka ng imagination na kung ano yung nangyayari sa binabasa mo eh. Parang doon mo nakikita yung nangyayari nung panahon na yon, na which is wala ka naman doon sa panahon na yon.
kundi nandito ka sa present na ito. Di ba? Sapaga, kung babasahin mo siya, sapaga, may imagine mo yung pangyayari. May imagine mo yung pangyayari habang nagbabasa ka. Ganito pala pinako si krus. Ganito pala na kung paano pahirapan ang Panginoong Kristo. Ganito pala pinako ang Panginoong Kristo sa krus. Dito pala pinahirapan ang Panginoong Kristo. Di ba? May imagine mo eh. At doon ka makakadama ng sakit sa kalooban mo na dahil sa ating mga tao, namatay ang Panginoong Kristo. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Yan ang katotohanan, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, at habang ang sangkatauhan ay patuloy na paghahanap ng kahulugan ng buhay at kasiyahan sa mga maling lugar, ang Diyos ang ating mabuti at mapagbiyayang manlilikha ay hinayag sa kanyang salita kung ano ang makapagbibigay sa atin ng pangwalang hanggang kasiyahan. Diba? Sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo, mga kapatid, at ng Panginoong Kristo. Bakit hindi mo basahin ang Biblia? Bakit hindi mo pag-aralan ng Biblia? Diba? At doon mo makikita yung ninanais ng Ama sa ating mga tao. Diba? Tandaan natin yan, mga kapatid. Sa Biblia, doon mo matutunghayan yung ginawa ng Panginoong Kristo sa para sa ating mga tao. Tandaan natin yan. So tuloy, mga kapatid. Tuloy. Ang Biblia ay napakahalaga, kaya nga sinabi mismo ng Panginoong Diyos sa Mateo 4:4. Ganito sinasabi, mga kapatid. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen. Glory to God. Diba? Ibig sabihin, pinapaalam sa atin ng Biblia na sinasabi ng Panginoong Kristo at isinulat ng mga apostol at nababasa natin sa Biblia, hindi lamang sa tinapay tayo nabubuhay, kundi namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Salita ng Diyos nagmumula sa bibig ng Diyos, mga kapatid. Yan ang nais ng Ama na nasa langit. Oo, kailangan natin pisikal na pagkain para dito sa ating katawan. Okay? In the point, oo, totoo yan. Pero wag nating kalilimutan, sabi ko nga, itong nakapaloob sa ating katawan ay merong spiritual na buhay na nangangailangan ng salita ng Diyos. Tandaan natin yan, mga kapatid. Wag nating kalilimutan. Para hindi natin maranasan yung magaganap sa paghuhukom sa ikalawang kamatayan. Tandaan natin yan. Kaya nga binigyan tayo, mga kapatid, ng Biblia o ng salita ng Diyos para maitala ang ating pangalan doon sa buhay ng aklat. Yan ang nais ng Ama na nasa langit, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Sa madaling salita, kung nais mong magkaroon ng matagumpay na buhay tulad ng nais ng Diyos para sa iyo, pakinggan mo at sundin mo ang mga nakasulat sa salita ng Diyos. Glory to God. In Jesus' name we pray. Diba? Yan ang nais ng Ama sa ating mga tao, mga kapatid. Nasundin natin ang Panginoong Kristo na ayon nakasulat sa salita ng Diyos o sa Biblia, mga kapatid. Sundin natin ang kalooban ng Ama na nasa langit kung paano sinunod ng Panginoong Kristo ang kalooban ng Ama na nasa langit. Isipin nyo yun, mga kapatid, ha? Ano sabi ng Panginoong Kristo? Hindi ako nagsasalita ganang sa aking sarili. Pinahayag ko kung ano yung sinasabi ng Ama na nasa langit. Yun ang tunay na pagsunod ng Panginoong Kristo na dapat nating gawin nating mga tao, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid. Tuloy. Masigit itong di hamak kaysa sa pisikal na pagkain. Totoo naman. Diba? Bakit? Ano sabi ng Panginoong Kristo? Ang pumapasok, okay? Tandaan natin, ha? Sinabi ng Panginoong Kristo,
ang pumapasok sa bibig ay inilalabas din naman ng dumihan. Okay? Ng katawan. Tandaan natin yan. Pero yung lumalabas sa bibig, okay? Yung lumalabas sa bibig, yun ang nagpapakasama sa tao, kung saan nagmumula sa puso at isip ng tao. Tandaan natin yan, mga kapatid. Pero, mga kapatid, ito tandaan natin ha. Pero, kung sisimulan mo na mag-aral ng banal na salita o ng Biblia sa buhay mo, doon mo matutunghayan kung bakit sinabi ng Panginoong Kristo na kung yung pisikal na pagkain na pinapasok natin sa ating bibig, eh inilalabas din naman natin. Pero yung lumalabas sa ating bibig, yun ay nagmumula sa puso at isipan ng mga tao. Bakit? Kasi nga, madali po tayo magpaninlang sa masamang espiritu. Yan ang tandaan natin, mga kapatid. Ang nais ng Ama na nasa langit ay magpakalinis tayo sa pamagitan ng Biblia. Oras na binasa mo ang Biblia, mga kapatid, oras na binasa mo ang banal na salita, doon mo matutunghayan kung paano mo tatanggapin si Kristo sa buhay mo. Kung bakit kailangan mong tanggapin si Kristo sa buhay mo. Tandaan natin yan, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy, dapat natin basahin at pag-aralan ng Biblia dahil napakaraming mga maling aral at turo ang naglipana ngayon sa mundo. Totoo naman, di ba? Totoo naman, mga kapatid. Nagkalat ang mga maling aral at nagtuturo. Sabihin natin ganito kasimple, mga kapatid. Ganito kasimple, ha? May isang relihiyon na inaangkin nila na sa kanila si Kristo. Okay, andun na yon. Parehas ang ginagamit namin. Okay, ang hawak ko ngayon, salita ng Diyos o Biblia. Ganun din sa kanila. Ngayon, anong pinagkaiba namin? Anong pinagkaiba ko sa kanila? Sa kanila, ang turo nila, si Kristo ay hindi Diyos, hindi nagkatawang tao, hindi anak ng Diyos, kundi tao lamang. Pero sa akin, itinuturo ko na ang Panginoong Kristo ay anak ng Diyos at Diyos na nagkatawang tao. So, anong pinagkaiba namin? Diba? Pero parehas ang hawak namin. Yun. Doon mo makikita kung sino ang nagtuturo ng totoo at sino nagtuturo ng hindi totoo. Tandaan natin yan, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Ang Biblia ang tanging instrumento upang malaman natin kung ano ang tama at ang maling katuruan. Itinuturo sa atin ng Biblia kung ano at sino ang Diyos. Totoo naman, di ba? Pero ang problema nga ganito. Bakit nga ganon, di ba? Bakit nga ganon? Ako, pinipilit ko at pinaglalaban ko ang Panginoong Kristo ay anak ng Diyos. Okay? Wala ka man masasabi sa Biblia na ang Panginoong Kristo ang nagsabi na ako'y Diyos. Wala kang masasabi kahit anong talata doon. Pero yung mga nagpatotoo, doon tayo babase, mga kapatid eh. Yung mga nagpatotoo mismo na ang Panginoong Kristo ay anak ng Diyos. Bakit? Kasi sila yung nakasama ng Panginoong Kristo. Yung 12 apostol, hindi, 11 apostol na lang. Di ba? Partida, si Apostol Pablo, hindi nakasama yan, ha? Pero nagpatotoo na ang Panginoong Kristo ay anak ng Diyos. Bakit? Kasi nakasama ni Apostol Pablo, okay? Yung mga apostol na nakasama ng Panginoong Kristo na nagpatotoo kay Apostol Pablo. Tandaan natin yan, ha? Hanggang sa nagpakita rin ang Panginoong Kristo kay Apostol Pablo at nagpatotoo. Kaya masigasig at galaksan nagturo sa ating mga hintil ang Apostol Pablo, mga kapatid. Pinalaganap ni Apostol Pablo sa ating mga hintil ang salita ng Diyos. Tandaan natin. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Kung mali ang ating pangunawa kung ano ang sino ang Diyos, ay tulad na rin ito ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o hindi tunay na Diyos. Totoo naman, mga kapatid, di ba?
aakay ka, sabaga, aagos ka na lang eh, sasabay ka sa agos eh. Kung hindi mo pag-aaralan ang Biblia, mga kapatid, at hindi mo sa pagbubulay-bulayin kung ano yung relihiyon mo ngayon, sasabay ka na lang sa agos eh, kung ano yung meron sila eh. Bakit? Kasi nga hindi mo sa napapagbulay-bulayan. Wala ka pang unawa eh. So, yung sinasamba ng Diyos-Diyosan, doon ka sumasamba, mga kapatid. Wala akong pinapatunayan, ha? Tandaan natin. Pero sabi dito, ayon sa ating pag-aaral, na kung mali ang ating pangunawa kung ano at sino ang Diyos, ay tulad na rin ito ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o hindi tunay na Diyos. Tandaan natin yan, mga kapatid. So tuloy, itinuturo sa atin ng Biblia kung papaano makapunta sa langit o ang isang tao at hindi ito sa pamagitan ng sariling katwiran o kabaitan o sa pamagitan ng pagpapabautismo o anumang ating ginagawa. Roma 10:9 hanggang 10. Ganito sinasabi, mga kapatid, ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso nang siya muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, sapagkat nananalig ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Amen. Glory to God, mga kapatid. Diba? Tandaan natin, mga kapatid, dito natin matutunghayan, mga kapatid, kung bakit kailangan natin magbasa ng Biblia. At kung bakit kailangan natin pagbulay-bulayin ng Biblia. Kasi sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma 10:9 hanggang 10, ganito, basahin natin ulit, mga kapatid, ha? Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at nananalig ka ng buong puso na siyang muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, sapagkat nananalig ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamagitan ng kanyang labi, sa gayoy naliligtas. Amen. Glory to God, mga kapatid. Glory to God, di ba? Yan ang nais ng Ama, mga kapatid. Sa pamagitan ng Panginoong Kristo ay maliligtas tayo. Tandaan natin. So, tuloy natin, mga kapatid. Ipinapakita rin sa atin ng Biblia, ng salita ng Diyos, kung gaano tayo iniibig ng Diyos. Diba? Ipinapakita rin sa atin ng salita ng Diyos o ng Biblia kung gaano tayo iniibig ng Diyos. Basahin natin Roma 5:8. Ganito sinasabi ni Apostol Pablo. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yan ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga kapatid. Tandaan natin. Ipinadama sa atin ng Diyos, mga kapatid, yung kanyang pag-ibig at ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak para sa ating mga tao. Tandaan natin yan, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, sa pamagitan ng pagkaunawa natin sa Biblia, tayo ay naaakit din naman na ibigin ang Diyos. Tandaan natin, mga kapatid, kung lagi mong babasahin ng Biblia at lagi mong pagbubulay-bulayin ang Biblia, naaakit ka din na ibigin ng Diyos. Paano? Unang 4:19, ganito sinasabi ni Apostol 1, mga kapatid. Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen. Glory to God, mga kapatid. Glory to God. Diba? Sapagkat oras, mga kapatid, oras na pinagbulay-bulayan mo ang salita ng Diyos, doon mo matutunghayan ang Diyos palang unang umibig sa atin. Kaya mapapaibig ka na rin. Paano mo ibigin ng Diyos? Sumunod ka sa kalooban ng Ama na nasa langit sa pamagitan ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng banal na Espiritu Santo sa nawa't sa nawa. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Bibigyan ka ng kakayahan ng Biblia upang paglingkuran ng Diyos.
Sa anong paraan? Anong sinasabi ng Apostol Pablo sa Efeso 6:17? Ito sinasabi, mga kapatid. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Amen. Glory to God, mga kapatid. Glory to God. In Jesus' name we pray. Diba? Kung pagdilingkuran mo ang Diyos, mga kapatid, at susunod ka sa kalooban ng Ama, bibigyan kanya ng kakayahan. Ano yun, mga kapatid? Basahin natin uli, mga kapatid. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Walang iba, mga kapatid. Walang iba, mga kapatid. Walang iba na isang sandata na matalim sa makabilang talim. Mas matalim pa sa dila na nakahihiwa, mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Ito yung ibibigay sa ating kakayahan na tanggapin sa buhay natin para makapagpahayag laban sa mga espiritu na hindi natin nakikita na nagliling lang sa ating mga tao, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Tutulungan ka ng Biblia na malaman kung paano ka maliligtas sa iyong mga kasalanan at sa kaparusahan nito. Diba? Dito natin makikita sa Biblia, mga kapatid, kung paano natin malalaman paano natin matatanggap ang isang kaligtasan at mailayo tayo sa kasalanan para sa isang kaparusahan. Ano ito? Ikalawang Timoteo 3:15, ganito sinasabi, mga kapatid. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daang ng kaligtasan sa pamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Amen. Glory to God. Diba? Yan ang nais ng Ama sa ating mga tao, mga kapatid. Para hindi tayo magkaroon ng kaparusahan doon sa ikalawang kamatayan, tanggapin mo si Kristo sa buhay mo dahil yun ang kalooban ng Ama na nasa langit. Tandaan natin yan, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, ang pagbubulay-bulay at pagsunod sa mga itinuturo ng Biblia ay siyang susi ng katagumpayan sa iyong buhay. Unang Santiago 1:25, ganito sinasabi ni Apostol Santiago, mga kapatid. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalilimot, ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. Amen. Glory to God. Glory to God, mga kapatid. So dito, mga kapatid, kailangan nating pagbulay-bulay at saliksikin ang turo ng Biblia para doon natin makita ang susi at daan at katotohanan at tayo makapagtagumpay sa buhay natin sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid. So tuloy natin, mga kapatid. Tutulungan ka ng salita ng Diyos na makita ang iyong mga kasalanan at tutulungan ka nito na talikuran ang mga iyon. Basahin natin, mga kapatid, mga awit 119:11. Ganito sinasabi, mga kapatid. Ang banal mong kautusay sa puso ko'y iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Amen. Glory to God, diba? Ulitin natin, mga kapatid. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Diba? Dito natin matutunghayan, mga kapatid. Tutulungan tayo ng Biblia para talikuran ang ating mga kasalanan. So tuloy, mga kapatid, gagabayan ka dito sa buhay. Basahin natin uli, mga kapatid, mga awit 32:8. Ganito sinasabi, mga kapatid. Ang sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Ako ang sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Amen. Glory to God. Diba? Ang Diyos mismo, mga kapatid, ang makapagbibigay sa iyo ng daraanan. At magbibigay sa iyo ng payo at tuturuan tayo sa pamagitan ng
banal na salita o ng Biblia, mga kapatid. Tandaan natin yan. So tuloy, mga kapatid, tutulungan ka ng Biblia upang hindi masayang ang maraming taon sa iyong buhay sa mga bagay na panandalian at walang kabuluhan. Totoo naman, makikita natin ito, mga kapatid, sa Mateo 7, versikulo 24 hanggang 27. Ito ang ating mababasa, mga kapatid. Ito ang nagsasalita rito, mga kapatid, ang Panginoong Kristo, mga kapatid. Basahin natin ng Mateo 7:24 hanggang 25 at sunod natin ng Mateo 7:26 hanggang 27. Basahin natin po, mga kapatid. Kahit ang bawat makinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumuha, at binayo ng malakas ng hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba, sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Isipin nyo, mga kapatid, isipin nyo. Isipin nyo yung sinasabi ng Panginoong Kristo ron. Ibig sabihin, mga kapatid, oras na meron kang pananalig sa Panginoong Kristo, kahit anong lakas ng problema o pagsubok sa buhay mo, hindi ka basta-basta maitutumba. Bakit? Meron kang Kristo, meron kang Diyos Ama, at meron kang banal na Espiritu Santo na umaagabay sa iyo, mga kapatid. Tandaan natin, yan ang kapangyarihan ng Diyos. So ngayon, tuloy natin. Mateo 7:26 hanggang 27. Anong sinasabi? Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumuha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumaksak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. So dito, mga kapatid, pinapakita sa atin ng Panginoong Kristo, kung wala kang Kristo, wala kang salita ng Diyos sa buhay mo, isang malakas na unos na dumating sa buhay mo, isang malakas na pagsubok o problema dumating sa buhay mo, madali kang babaksak. Bakit? Kasi nga nakaabang lagi ang masamang espiritu. Wala kang kwenta. Yan ang problema, yan ang gawain ng mga masamang espiritu, mga kapatid. Wala kang kwenta. Wala ka ng silbi sa mundong ito. Magpakamatay ka na lang. Yan ang masamang espiritu. Kaya yung mga walang salita ng Diyos sa buhay ng isang tao, mabilis matangay ng masamang espiritu, at doon ay napupunta sa pagkitil ng kanyang buhay, magpariwara sa kanyang buhay, mag-inom, maglasing, magsugal. Kasi yun na lang ang pampalipas ng oras niya. Pero kung meron kang Kristo sa buhay mo, mga kapatid, anumang laki ng problema na dumating sa buhay mo, hindi ka iiwanan at hindi ka pababayaan ng Ama na nasa langit, dahil narito sa buhay natin si Kristo at ang banal na Espiritu Santo na siyang gumagabay sa atin. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Ang pagbabasa at pag-aaral ng Biblia ay makatutulong sa iyo upang makita ang mga bitag ng tukso at makaiwas sa sakit ng dulot niyon, at upang matuto ka sa mga pagkakamali ng iba. Totoo naman, di ba, mga kapatid? Totoo naman, mga kapatid, di ba? Isipin nyo, mga kapatid. Yung sinasabi rito, mga kapatid, no? Yung sinasabi rito na ang pagbabasa at pag-aaral ng Biblia ay makatutulong sa iyo upang makita ang mga bitag ng tukso. Ano yon? At makaiwas sa sakit na dulot na iyon, at upang matuto ka sa mga pagkakamali ng iba. Ano yung tukso? Andiyan yung pagsusugal, pag-iinom, paninigarilyo, marami pang klase, mga kapatid. Marami pang klase, mga kapatid. Pero kung nagbabasa at nag-aaral ka ng Biblia, may iwasan mo yun. Kasi alam mo mali na eh. Diba? Alam mo nang mali. Kaya may iwasan mo yun. So tuloy, ang karanasan ay magaling na guro. Ngunit pagdating sa pagkatuto natin tungkol sa kasalanan, ang Biblia ay higit na magaling na guro.
Mabuting matuto sa mga kamalian ng iba. Totoo naman, di ba? So doon nga, no, mga kapatid, dito, naalala ko tuloy yung aking ama, no? Aking ama dito sa lupa. Sabaga, nabayapa na rin ng aking ama. Sabaga, nung panahon, doon ko nakita nung panahon ng kalakasan niya, at wala sang salita ng Diyos sa buhay niya, wala sang Kristo sa buhay niya. Andun yung inom, sigarilyo, sabong, babae, Sabaga, nung panahon niya kasi malakas sa kumita, malaki, limpak-limpak talaga. Limpak-limpak nga kumita, pero di naman naibigay yung obligasyon para sa kanyang mga anak. Pero sabaga, nakalipas na yon, di ba? Ispas, sabi nga. Pero sabaga, naiyaano ko lang ba, di ba? So, nung akala niya kasi habang buhay siyang malakas yun ang inaakala ng tao. Habang buhay akong malakas, hindi ako magkakasakit. Di ba? Pero, ano nangyari? Nagkasakit. Pinahirapan ng ilang taon. At doon na nga sinasabi yung kasibihan ng matatanda, kung ano yung pag-aabuso mo sa katawan mo, babalik sa'yo. Yan ang nangyari. Pero, kung nasan man sa oras ito, kung nasan man ang aking ama, nawa, dalahin ko pa rin, no, sa makapangyariang ama na nasa langit, na doon sa kabilang buhay bigyan siya ng pagkakataon na makapagbago. Pero hindi na, kasi sabi nga, di ba, pag namatay ang isang tao, di ba, sabi nga, pag namatay ang isang tao, yung paghuhukom na, di ba? Di ba? Ano sabi sa Hebreo, mga kapatid? Hebreo 9:27, ito sinasabi, mga kapatid, di ba? Tinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay, at pagkatapos ay ang paghuhukom. Di ba? Yun ang nakalulungkot doon, mga kapatid, di ba? Nakatakda na ang isang tao na mamatay sa mundong ito, sa pisikal, sa pisikal, at pagkatapos ay ang paghuhukom. Yan ang nakalulungkot na katotohanan, mga kapatid. Yun ang katotohanan na nakakalungkot. Pero nung namatay ang aking ama, tiniwalag siya sa kasi ang aking ama po, mga kapatid, ay miyembro ng dating daan. Pinilit niya naman magbagong buhay, pero dahil nga hinahanap niya na ng kanyang katawan yung paninigarilyo at pag-inom, tiniwalag siya. At inulit ko, mga kapatid, hindi po ako miyembro ng dating daan, mga kapatid. Tandaan natin, ako po isang alagad ng Panginoong Kristo na sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit, kasapag-gabay ng Banal na Espiritu Santo. So, tuloy natin, mga kapatid, tuloy natin. Napakaraming tauhan at kwento sa Biblia na pwede nating maging halimbawa at pagkunan ng kapwa ng positibo at negatibong mga aral na maaari nating isabuhay. Totoo naman, kung alam nating itinuturo ng Biblia na bibigyan tayo nito ng tunay na pag-asa at tunay na kapayapaan sa panahon na tayo ay nakakaranas ng kawalang pag-asa at kawalang katiyakan. Ito ay ating makikita sa Roma 15:4. Ito sinasabi, mga kapatid. Anumang nasa kasulatan noon pang-una ay nasulat sa ikatututo natin, sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Totoo naman, di ba, mga kapatid? Sabi ko nga, mga kapatid, huwag nating ikahiya na ating pag-aralan o ating pag-usapan ang Biblia o ang salita ng Diyos. Kasi ikatututo natin to, mga kapatid. At ito magiging daan nating kaligtasan sa ating pagbubulay-bulay. Dito natin matatanggap si Kristo. Tandaan natin yan, mga kapatid. So tuloy natin. Ang Biblia ay isang aklat na hindi lamang binabasa. Amen. Glory to God. Totoo naman. Ito ay aklat na dapat pag-aralan at isa pamuhay din naman. Kung hindi para lamang itong paglulon ng pagkain. Kung hindi, para lang itong paglulon ng pagkain na hindi nginunguya at pagkatapos ay iluluwarin. Walang makukuwang nutrisyon sa ganitong paraan
Ang Biblia ay salita ng Diyos. Ang pag-aaral ng Biblia ay maikukumpara sa pagmimina ng ginto. Amen. Glory to God. Kung hindi mo ibubuhos ang iyong buong lakas sa paghahanap, maaring ang mahanap mo lamang ay maliliit na piraso ng ginto. Subalit kung ibubuhos mo ang iyong lakas at hahanapin mo ito ng masigasig at buong sikap, higit na malaking gantimpala ang mapapasa iyo. Amen. So totoo naman, di ba mga kapatid? Totoo naman, di ba? Sabaga, ipinapakita rito sa ating pag-aaral mga kapatid na mahalaga sa buhay natin ang Biblia. Dahil dito mo matutunghayan ang katotohanan, ang kaligtasan, at ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Ponso Kristo. Bakit ko sinabi mga kapatid? Kasi, mga kapatid, dito mo lubos na maiintindihan at makikilala si Kristo kung bakit tinanggap mo si Kristo sa buhay mo. Kasi hindi naman pwede yung marinig mo lang at tinanggap. Hindi. Kailangan mong saliksikin ng Biblia, mga kapatid. Kailangan mong basahin. Kailangan pagbulay-bulayin. Diba? At doon mo matutunghayan kung paano mo matatanggap si Kristo sa buhay mo. Kung bakit kailangan natin tanggapin si Kristo sa buhay natin. Dahil ito ang nakatala sa Biblia o dito sa Biblia, mga kapatid. Sabi ko nga mga kapatid, lagi kong sinasabi na napakahiwaga ng Biblia. Kung hindi mo pag-aaralan o pagbubulay-bulayin, hindi mo mauunawaan at maiintindihan. Pero dahil mahal tayo ng Diyos Ama na nasa langit, sa pamagitan ng Ponso Kristo at gabay ng banal na Espiritu Santo, binigyan niya tayo ng pagkaunawa para mas maintindihan natin kung bakit kailangan natin pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos o ang Biblia. Tandaan natin. Ang sinasabi rito sa uli nating pagtalakay, no? Sabi niya rito, kung hindi mo ibubuhos ang iyong buong lakas sa paghahanap, maaaring ang mahanap mo lamang ay maliit na pirasong ng ginto. Di ba? Kasi kinukumpara niya mga kapatid, ang pag-aaral ng Biblia ay maikukumpara sa pagmimina ng ginto. Totoo naman, di ba? Di ba? Yung mga nagmimina, di ba? Buong lakas nilang hinahanap ang ginto para makakuha ng malaking ginto. Ganon din naman sa ating pag-aaral sa Biblia, mga kapatid. Kailangan natin buong lakas natin, no? Na hanapin at masigasig at buong sikap, higit ng malaking gantimpala ang mapapasa atin o mapapasa iyo. Oras na sisimulan mo na ang pag-aaral o pagbabasa ng banal salita o ng Biblia, mga kapatid. Nawa, sa oras ito mga kapatid, naunawa at naintindihan natin ang ating pag-aaral patungkol bakit natin kailangan basahin at pag-aralan ang Biblia. Hindi lang bakit kailangan natin gawin sa buhay natin, mga kapatid. Kasi merong buhay na walang hanggan na nag-aantay sa atin doon sa langit, mga kapatid. So mga kapatid, tayo magpasalamat sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Nawa, naunawat naintindihan nyo ang pag-aaral na ito. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat na patuloy at sumusuporta. 1, 2, 3, 5, 6, 10. Maligaya na po ang Ama na nasa langit na kung sino man makapanood dito sa mga video na naka-upload dito sa channel ito sa mga salita ng Diyos. So, bago tayo magwakas mga kapatid, ako muli talaga nagpapasalamat sa lahat na nakikinig at sumusuporta sa channel na ito. Nawa, dalangin ko sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo ang kaligtasan ng bawat isa. So bago tayo magtapos mga kapatid, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo sa nawa at sa nawa. Amang Diyos, kayo po ay nagpapasalamat sa oras ito na naunawaan namin at naintindihan namin kung bakit kailangan namin basahin ng Biblia at pagbulay-bulaying ito para makita namin ang katotohanan at dito namin matanggap ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ng iyong bugtong na anak. Amang Diyos, kami po ay nagpapasalamat na binigyan niyo kami ng pagkakataon na mabasa at mahawakan ang isang bagay na banal, walang iba kundi ang Biblia. Maraming salamat po, Amang Diyos, sa lahat ng pagpapala na ibinibigay niyo sa bawat isa. At nawa, sa pangalan lamang ng Ponso Kristo, kami po ay lumalapit sa iyo, Ama, at nawa maitala ang aming buhay, ang aming pangalan doon sa buhay ng aklat. Maraming salamat po muli, Amang Diyos, sapagkat sa pamagitan ng Ponso Kristo kami po'y lumalapit sa iyo. Sa oras ito, kami po'y dumadalangin sa pangalan ng Ponso Kristo kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Hanggang sa muli po, Amang Diyos, sa aming pag-aaral, gabayan nawa kami sa paghahayag
ng banal na salita. Sa pangalan lamang ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng banal na Espiritu. Maraming salamat po muli. Sana at sana. So hanggang sa muli mga kapatid, tayo magpasalamat sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Akin dalangin na wag tayo magsawa, no, na makinig at matuto sa pag-aaral ng Biblia. At ang hangad po ng Ama sa ating mga tao na ating pagbulay-bulay at ating ibahagi sa ating kapwa ang kanyang salita. Hanggang sa muli mga kapatid, maraming salamat po. Sana at sana.